May mga hiwaga na hindi kayang ipaliwanag at nananatili na lamang tanong sa ating isipan. Habang naghihintay ka ng kasagutan, makinig ka muna sa mga maiksing kwento ni Kuya Bert. Unti-unting minulat ni Christine ang kanyang mga mata. Nakakapagtataka pagkat puro puti ang kanyang nakikita. Naisip niya tuloy, patay na kaya siya? Kung oo, mas mabuti, total wala na rin namang kwenta ang buhay niya. Wala na si Emeline. At lalong-lalo na, wala na rin ang pinakamamahal niyang asawa na si Lucas. Napakasakit. Sobra. Sa tuwing maaalala niya ang mga huling salitang binitawan ni Lucas, at lalong-lalo na kung paano nito inialay ang buhay niya para lang kay Christine. Kung tatanungin niya ang kanyang sarili kung nagalit siya sa paglihim ni Lucas tungkol sa pagpatay nito kay Rafael noon, kahit ayaw niyang may mapatay o makapatay, oo, ayos lang. Ayos lang kahit naglihim at nagsinungaling si Lucas sa kanya. Ayos lang kahit pinatay niya si Rafael. Basta ang alam niya, nagawa lamang ito ni Lucas pagkat mahal na mahal siya nito. Tuluyang naimulat na niya ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong iyon, saka lamang niya napagtantong nasa isang ospital pala siya, pagkat nakita niya ang isang nurse na chine-check ang kalagayan niya. Nurse, paano ako nakarating dito? Sino nagdala sa akin dito? Sunod-sunod na tanong ni Christine. Ma'am, mga pulis po nagdala sa inyo rito. Magalang na sagot ng nurse sa kanya. Magsasalita pa sana si Christine, ngunit napatigil siya nang biglang may pumasok na 2 pulis sa kanyang kwarto. Magandang araw po, ma'am. Bati ng isang pulis kay Christine. Inalalayan ng nurse si Christine sa pag-upo nito. Pagkatapos noon ay magalang na nagpaalam ito kay Christine. Ma'am, may mga katanungan lang po sana kami na kailangan niyo pong sagutin. Ayos lang ho ba yon? Magalang na tanong ng isang pulis. Tumango naman si Christine. Ma'am, natagpuan po kasi namin kayo sa isang talahiban. Sa tulong na rin po ng isang concerned resident po roon na unang nakakita po sa inyo. Ang talahiban pong iyon ay malapit sa bangin ng ilang kilometro ang layo sa La Verta Resort. Bukod po rito, na-recover po namin ang isang sasakyan na pagmamay-ari nyo po. May mga nakita rin po kaming mga patak ng dugo na nanggaling naman po sa inyo. Nais lang po sana namin malaman kung ano po ang nangyari at kung may kasama po kayo. Tanong ng pulis kay Christine. Napaisip muna si Christine kung
sasabihin niya ang tunay na nangyari sa mga pulis. Paniguradong hindi ito maniniwala sa kanya at may posibilidad rin na mapagkamalan siyang nasisiraan ng bait. Ah, may kasama po ako ng gabing iyon, ang asawa at anak ko. Papunta sana kami sa La Berta Resort, but suddenly, habang nasa biyahe kami, biglang nagsabi ang anak ko na napapaihi na siya. Kaya naman, tinigil namin ang kotse sa may talahiban at doon umihi ang anak ko. Sinamahan rin siya ng kanyang ama. Pero ang tanging naaalala ko na lamang sa nangyari ay nakita kong nalaglag ang mag-ama ko sa bangin. Pagsasalaysay ni Christine. Tumango-tango naman ang mga pulis. Ngunit halata sa mga ito ang pagtataka at hindi pagkakumbinsido sa sinalaysay ni Christine. Pero ma'am, ayon po sa investigasyon namin, wala po kaming nakita na bangkay o kahit anong ebidensya na magpapatunay na may nalaglag po sa naturang bangin. Pagpapaliwanag ng pulis kay Christine. Imposible. Napaka-imposible. Yan ang unang pumasok sa isip ni Christine sa mga oras na yon. Paano nangyari yon? Kitang-kita ko kung paano nalaglag ang mag-ama ko roon. Imposible ang sinasabi nyo, sabi ni Christine. Pero ma'am, hindi yun maaari, sigaw ni Christine. At nagsimula na rin itong umiyak. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung paano sila nalaglag roon. Nagsimula ng magwala si Christine, dahilan upang pumasok ang mga ilang nurse para pigilan siya at turukan ng pampakalma. Muli, nawalan siya ng malay. 4 na linggo makalipas ang aksidente, nakalabas na si Christine sa ospital. Nakauwi na rin siya sa kanilang bahay. Hanggang ngayon, hindi pa rin lubos maisip ni Christine ang mga nangyari. Hindi pa rin niya matanggap na nag-iisa na lamang siya. Kung minsan nga, naiisip niyang kitilin ang kanyang buhay. Ngunit sa tuwing magpapakamatay siya, ay biglang umiihip ang napakalamig na hangin. Nawari ay pinipigilan siya. Nagsisitaasan ang kanyang mga balahibo. Pero basta ang alam niya ay si Lucas iyon. Simula rin ng maibalik sa kanya ang kotse na ginamit nila nang mangyari ang insidenteng iyon ay binenta niya ito. Mas pinili niyang mawala ang kotseng iyon kesa tuwing makikita niya ay maaalala niya lamang ang nangyari. Tita Christine, tawag sa kanya ng kanyang kapitbahay na si Maria. Agad namang lumabas si Christine upang harapin si Maria. Pinagbuksan niya ito. Tuloy ka, Maria. Masayang yaya ni Christine sa kapitbahay. Nako, ate, wag na. Naparito lang ako dahil magpapaalam ako. Aalis muna ako dahil susunduin ko ang anak kong si Sophia sa Manila. Magbabakasyon kasi siya dito. Pero next week naman uuwi na kami. Ah, ganun ba? Oo. Kaya ate, mag-iingat ka rito ha. O siya, sige ate.
Mauna muna ako. Mag-aasikaso muna ako. Paalam ni Maria. Umalis na ito. Mula kasi noong umuwi siya galing sa ospital ay ito ang umalalay sa kanya. Sa tuwing kailangan niya ng kausap ay nariyan si Maria. Kaya kahit papaano ay naibsan ng kalungkutan na nadarama niya pagkat wala itong kausap. Nakakalungkot mang isipin na aalis pala si Maria. Mawawalan tuloy siya ng kausap. Maagang nabiyuda si Maria kaya mag-isa rin itong namuhay at tumaguyod sa anak na si Sofia na ngayon ay third year college na sa Manila. Hapon na noon, nang umalis si Maria ay napagpasyahan ni Christine na pumunta sa bangin kung saan nalaglag ang kanyang mag-ama. Bago rin siya tumungo roon ay bumili siya ng bulaklak at 2 kandila. Nang makarating siya roon ay agad niyang inihagis ang bulaklak sa bangin at nagtirik siya ng kandila. Lucas, Emeline, nandito ako. Sana kung nasan man kayo, patuloy niyo akong bantayan ha. Mahal ko kayo. Wika niya. Oo, si Rafael nga ang nagmamay-ari sa katawan ni Emeline. Pero para kay Christine, tunay na nabuhay ang kanyang mahal na anak. Tunay na nakasama niya si Emeline kahit sa saglit na panahon lamang. Mariin na pumikit si Christine kasabay ng pag-ihip ng hangin. 6:00 na nang mapagpasyahan niyang umuwi. Matagal-tagal ang biyahe kaya pagtungtong niya sa kanyang bahay ay madilim na. Nang bubuksan niya ang gate, ay napansin niyang may pumasok na batang babae sa loob ng kanyang bahay. Napakunot ang kanyang noo. Sino kaya ang batang babaeng iyon? Paano siya nakapasok roon samantalang nakapadlock ang gate ng bahay? Dali-daling binuksan ni Christine ang gate at pumasok siya sa loob. Pagpasok niya ay agad niyang binuksan ang ilaw at sinarado ang pinto. Laking gulat niya nang makita niya ang bata na nakatayo sa sulok ng kanyang bahay. Hindi niya gaano mamukhaan ang bata pagkat nakatabing ang mahaba at itim na buhok sa kanyang muka. At isa pa, ang bata ay nakayuko. Bata, sino ka? Paano ka nakapasok rito? Tanong ni Christine sa bata. Emeline? Bigla siyang nakaramdam ng kilabot pero hindi niya alam kung bakit. Napakadaya mo, Mami, wika ng bata. At unti-unting tumingala ang bata. Hindi siya pwedeng magkamali. Bahagyang ngumiti ang bata. Emeline? Banggit ni Christine sa pangalan ng bata. Pagkabanggit niya sa pangalang ito, napilitan ang maamo at inosenteng muka ng bata. Unti-unting tumulo ang dugo
na nanggagaling sa ulo nito. Nagsimula ring maglabasan ang mga sugat nito sa braso. Ang dating puting dress na suot nito ay nagkaroon ng mantsa ng mga dugo. Biglang kumurap ang mga ilaw hanggang tuluyan itong namatay. Nagsimulang manginig sa takot si Christine. Hindi siya makatakbo, ni hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Napakadaya mo, Mami. Hinayaan mo kami ni Daddy mamatay. Narinig niya ang isang bulong na sa kanyang mga tenga. Napakalapit nito. Napakadaya mo, Mami. Napakadaya mo. Paulit-ulit na bulong ni Emeline kay Christine. Nagsimulang mapaiyak si Christine. Patawad, anak. Patawad. Yun lamang ang nasambit niya. Tumigil ang pagbulong. Bumalik rin ang ilaw. Ngunit hindi na niya makita si Emeline. Mami, please die. Sambit ni Emeline na narinig ni Christine mula sa kanyang likuran. Mami, let me kill you, please.